Totoo po ba kung meron mang isa sa mga minimiti ang isang tao para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, yung matupad ang kanyang mga pangarap? Totoo po ba yan? Marami po tayong mga pinangarap, marami tayong mga ginusto dito sa mga nakaraang buwan ng ating buhay, sa nakaraang linggo, nakaraang araw, sa kabuuan ng 2023. Pero pansinin nyo, may mga pinangarap tayo na minsan, kabaliktaran doon sa gusto natin, yung pinayagan ng Diyos. Napansin niyo po yan? Nangarap tayo ng matatag na pamilya, pero ang pinayagan ng Panginoon, nagkaroon ng problema sa pamilya. Nangarap tayo na guminhawa tayo itong taon na ito ng 2023, pero napuno tayo ng problema o pagsubok doon sa mga aspetong pinansyal ng ating buhay. Nangarap tayo na magkaroon tayo ng sariling bahay pero hindi pinayagan ng Panginoon. Nangarap tayo na magkaroon ng sariling sasakyan at hindi yung pinayagan ng Panginoon. Alam niyo po, sino naniniwala kung hindi man nangyari ng 2023 yung mga pinangarap mo, pwedeng sa papasok na taon, payagan ng Diyos na mangyari. Totoo mo ba yan? Yung mga pinangarap mo sa iyong pagsuserve, sa iyong paglilingkod, kung hindi man nangyari ng 2023, pwedeng sa papasok na taon, payagan ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Yung mga pinangarap mo sa pamilya mo, na sana ito yung mangyari, kung hindi man nangyari ng 2023, pwedeng payagan ng Diyos sa papasok na taon. Alam niyo po, again, gaya po ng aking nabanggit, kung hindi man siya nangyari nung nakaraang taon, pwedeng itong papasok na taon na to, papayagan ng Diyos na mangyari. Pansinin niyo po, doon sa isang kwento dito sa Biblia, dito po sa Mark chapter 10 verse 25, ang sabi doon, sapagkat madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito po yung conversation ng ating Panginoon at doon sa isang mayamang binata. Now, pag tiningnan mo at inaral ang context nito, malinaw po, napakalinaw, hindi dahil mayaman, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Diyos. No, hindi yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. It so happened na sa ginamit na kwento ng Panginoon na yung hadlang o yung baggage na meron ng binatang mayaman, ang kanyang yaman para makasunod sa Panginoon. Kasi nga, sa conversation nila, nagawa na ng mayamang binata ang lahat ng nasusulat sa kautusan, pero ang sabi ng Panginoon, mayroon pang isang bagay na hindi ka nagagawa. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 21 ng Mark chapter 10, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha o sa mga mahihirap. Now, ano ang naging response dito ng mayamang binata? Alam niyo po, malungkot siyang tumalikod. At dahil doon, ang sabi ni Lord, madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa tingin nyo, bakit ito yung ginamit na analogy ng ating Panginoon? Kasi nga, during their time, para makapasok ka sa Jerusalem o dito sa siyudad ng Jerusalem, may dadaanan kang makipot na pinto na hugis butas ng karayom. At during that time, ito pong mga kamelyo ang ginagamit ng mga tao sa kanilang panahon para sa pagta-travel at the same time para doon sa pagkakarga ng kanilang mga kargahan o kargamento. So, ang ginagawa para makapasok yung kamelyo doon sa maliit na butas na yon na hugis karayom o hugis butas ng karayom, alam niyo po, ang ginagawa ng kamelyo, ibababa lahat yung kanyang mga kargada para makapasok siya. So, iyon yung ginamit ng Panginoon na analogy. So, again, sa mayamang binata, nagkataon na yung baggage niya o yung daladala niya na hindi niya kayang i-give up yung kanyang yaman para makasunod sa Panginoon. Anong pinapakita nito? Alam niyo po, maraming tao o maraming mga pamilya dapat matagal nang naabot yung mga pangarap. Pangarap na mabuo,
pangarap na umayos ang samahan, pangarap na maging payapa ang pamilya, pero dahil doon sa mga baggages, hindi nila magawa. Hindi nila mapasok yung pangarap na nasa sa puso nila. Alam niyo po, maraming pamilya, dapat matagal nang napasok yung dapat na marating sa kanilang buhay, pero dahil doon sa mga baggages, hindi nila ito maranasan. Now, ang tanong, ano ba yung mga karaniwang baggages ng mga tao sa loob ng isang pamilya, sa loob ng isang tahanan, na hirap bitawan? Alam niyo po, unang-una, unforgotten failures. Sino po aminado? Lahat ng areas ng journey natin ng 2023, hindi naman naging matagumpay. Totoo po ba yan? There are some areas ng ating journey noong 2023, hindi nangyari yung gusto natin. Hindi natin naabot yung tagumpay na gusto natin sa financial aspect, sa relationship, maging sa mga pangarap. There are some areas ng ating journey, hindi natin naabot at hindi nagtagumpay yung ating journey. Pero, alam niyo po, again, hindi lahat ng ating pinangarap, hindi lahat ng ating pinlano, hindi lahat ng ating ginusto, itong taon, buong taon ng 2023, nangyari. May mga pinlano ka para sa iyong relasyon na hindi niloob ng Diyos na mangyari. Totoo ba yan? May mga pinlano tayo doon sa ating relationship, pero hindi niloob ng Diyos na mangyari. May mga pinlano tayo para sa ating kabuhayan, pero hindi niloob ng Diyos na mangyari. May mga pinlano tayo sa ating pangarap, pero hindi niloob ng Diyos na mangyari. At lahat ng yon, para sa isang tao, hindi siya madaling karanasan. Totoo ba yan? Yung mga nabigong pangarap mo, plano mo, gusto mo, hindi madaling karanasan yon. Para sa isang tao, masakit na karanasan yon. At para sa isang tao, hindi madaling kalimutan ang mga masasakit at mga plano, pangarap na hindi nagtagumpay. Ba't sino po naniniwala? Kung meron mang pinakapangit na magagawa ka o magiging response ka sa mga failures mo, sa journey mo, yung hindi mo to bitawan. Totoo ba yan? Kung meron mang pinakapangit kang magagawa doon sa mga failures mo sa iyong journey, yung hindi ito kalimutan. Pinakapangit at pinakahindi dapat gawin ng isang tao sa lahat ng mga failures na meron siya o naranasan siya sa kanyang buhay, yung hindi niya ito bitawan, yung hindi niya ito kalimutan. At the same time, yung hindi ito iwan. Why? Una, sometimes, by the way, totoo po ba may mga tao, ayaw na ayaw bitawan yung kanyang mga failures. Ayaw na ayaw iwan, ayaw na ayaw kalimutan. Ang tagal-tagal nang nangyari, isang taon na, matatapos na uli ang panibagong taon, ayaw pang bitawan, yung mga nakaraang failures, ayaw pang iwan, ayaw pang kalimutan. Alam niyo po, bakit kailangan nating iwan, kalimutan? Bakit kailangan natin na bitawan yung mga nakaraang failures na yon kahit na sobrang lalim at sakit ang dinala nito sa atin? Alam niyo po, sometimes your failure is like an obstacle to your success, but the truth, it is a gift of recounts or redirection for a greater success. Alam niyo po, may mga failures sa journey na intentionally papayagan ng Diyos na mag-serve as a stumbling block. May mga failures sa journey na intentionally papayagan ng Diyos na mag-serve as hindrances. And at the same time, may mga failures sa journey mo na papayagan ng Diyos para mag-serve as a detour. Yung akala mo, eto na talaga, yung daan papunta doon sa tagumpay ng iyong pangarap, sa iyong pamilya, sa iyong mga plano sa buhay, sa iyong mga pangarap, pero biglang-bigla hinarang ng Diyos. Sino po rito aminado? Sometimes, alam mo, iyon na yung nakikita mong daan ng tagumpay mo, pero bigla, hininto ng Diyos.
hinarangan ng Diyos. Yung alam mong para sa'yo, eto na yon eh. Pero bigla, naglagay ang Diyos ng stumbling block. Bigla, naglagay ang Diyos ng hadlang. Alam niyo po, ang tanong, bakit ito pinapayagan ng Diyos intentionally? Na meron tayong dinadaanan, meron tayong nilalakbay patungo doon sa tagumpay na gusto nating maabot, pero bigla naglagay ang Diyos ng hadlang. Bakit hinaharangan mismo ng Diyos yung alam natin na journey natin towards our success? Kasi nga ito po ang totoo. Yung akala mo na best success para sa iyo, meron pa palang mas best na nakalaan ang Diyos para sa iyo. Totoo po ba? Akala natin ito na yung best na tao para sa atin, pero meron pa palang best na tao na nakalaan ng Diyos para sa atin. Sometimes, akala natin, ito na yung best na relationship para sa atin, pero meron pa palang nakalaan na best relationship ang Diyos para sa atin. Akala natin, ito na yung best na career para sa atin, pero kaya pala hinarangan ng Diyos, kaya pala hinadlangan ng Diyos, kasi meron pa siyang mas magandang nakahandang career para sa iyo. Yung akala mo, ito na yung pinaka-the best na hanap buhay para sa iyo, na business para sa iyo, pero bigla hinarangan ng Diyos simply because meron pa palang nakahanda na mas magandang hanap buhay ang Diyos para sa iyo. Now, sometimes, yung akala natin, ito na yung pinaka-worth na success, ito na yung pinaka-deserve mo, pero ang Diyos, meron pa pala siyang nakahanda na mas deserve para sa iyo. Yung akala mo, eto na yung pinaka-worth para sa iyo, pero ang Diyos, meron pa palang nakahanda na mas worth para sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, minsan, intentionally, magpapadala talaga ang Diyos ng stumbling block para igawi ka doon sa mas best na hindi mo nakikita, pero nakikita ng Diyos para sa iyo. Sometimes, intentionally, magpapadala talaga ang Panginoon ng mga hindrances para daling ka, igawi ka doon sa talagang worth para sa iyo. And sometimes, magpapadala talaga ang Diyos ng mga hadlang para daling ka, igawi ka ng Panginoon doon sa pinaka-deserve mo talaga. Another thing, sometimes your failure is like an obstacle to your success, but the truth, it is just a stopover to reflect, not a destiny to stay. Alam niyo po, minsan padadaanin ka talaga ng Diyos sa failure, hindi para pahintuin ka, kung hindi para magbulay-bulay ka. Sino po rito naranasan na yon? Hinayaan ng Diyos na makaranas ka ng matinding pagsubok. Na akala mo, ang intention ng Diyos, pahintuin ka. Pero ang gusto lang pala ng Panginoon, makapag-reflect ka. Makapagbulay-bulay ka doon sa mga nangyayari sa buhay mo, doon sa mga nilalakaran mo sa buhay mo, doon sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Sometimes, padadaanin ka talaga ng Diyos doon sa mga hindi mo inaasahang failure sa buhay mo para makapagbalik tanaw ka. At sino po naniniwala, minsan padadaanin ka talaga ng Panginoon sa mga failures na napakasakit, hindi para pahintuin ka o hindi para palakasin ka lang uli. Sometimes, hirap tayong tinan doon sa ganong pagtanaw yung mga failures natin sa ating buhay. Na hindi pala intensyon ng Diyos na pahintuin tayo ng tuluyan, kung hindi ang intention lang pala ng Diyos ay para makapag-reflect tayo, makapagbalik tanaw tayo, at muli makapagpalakas uli. Kasi yung akala mo, kayang-kaya mo, malakas ka, oo, hindi totoo yun. There are some point ng buhay mo na akala mo kaya mo pa, pero alam ng Diyos, hindi mo na kaya. Kaya magpapadala ang Diyos ng sitwasyon and even sitwasyon na mag-fail ka para palakasin ka uli ng Panginoon. Para makapagpalakas ka uli sa journey mo. Another thing na minsan,
hirap na hirap tayong bitawan ng mga bagay dyan sa ating buhay. Hindi lang yung mga unforgotten failures natin sa ating buhay, kundi yung mga unforgotten hurt sa ating buhay. Sino po rito nasaktan na? Totoo po ba? Sometimes, yung sakit na dinaanan natin, di naman natin inaasahan na dadaanan natin. Totoo ba yan? Hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong relationship, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong career, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong pagsaserve, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong finances. Kasi lahat tayo, yung gusto natin at pangarap natin, lahat purong mabuti para doon sa mga areas na yun ng ating buhay. Totoo po ba? Mabuti yung pangarap mo para sa pamilya mo. Mabuti yung pangarap mo para sa iyong relationship. Mabuti yung pangarap mo para sa finances mo. Mabuti yung pangarap mo para sa iyong pagsaserve at sa iyong career. Pero ang problema, kahit gaano kabuti yung mga plano mo, yung mga pangarap mo, sa iba't ibang areas na yun ng buhay mo, may mga pagkakataon, hinayaan ng Diyos na masaktan ka doon sa bagay na yan. Sino po aminado na saktan na sa relationship niya? Sino po aminado na saktan na sa finances niya? Yung sa halip kumita ka, naloko ka. Ito ba, nangyayari yan? Doon sa mga anak. Sino rito na-scam ng mga nanay nila? Na itatago muna yung napamaskuhan. At nung makita na binigyan ka ng mga tita mo, ng mga tito mo, ano sabi sa'yo? Baon mo na yan sa susunod na buwan. Alam niyo po, sometimes, may mga sakit o may mga kasakitan tayo sa ating buhay na hirap tayong bitawan. Alam niyo po, ito ang totoo. Sa journey natin noong 2023, imposibleng hindi ka nasaktan ng tao. Totoo po ba yan? May mga tao na akala mo hindi ka sasaktan pero sasaktan ka pala. Sa journey natin ng 2023, imposibleng hindi ka nasaktan ng sitwasyon. At sa journey natin ng 2023, imposibleng hindi ka nasaktan kahit minsan. Tiyak na nasaktan ka. Pagbabalikan mo yung day 1 hanggang dito sa last day ng 2023, nandoon lagi yung pagkakataon na pwede kang masaktan. At alam niyo po, nakita ko may mga tao, minsan masaktan ng kapwa nila. Hindi na makalimutan yung nakapanakit sa kanya. Totoo po ba yan? May mga tao ganun eh. Nung minsan masaktan ng kapwa niya, hindi na makalimutan yung nanakit sa kanya. May mga tao, nung minsan masaktan ng isang sitwasyon, ayaw nang kalimutan yung sitwasyon na yon. What does it mean? Una, lahat ng ayaw mong bitawang kasakitan mula sa isang tao, patuloy ka lang sasaktan sa 2024. Hanggat ayaw mong bitawan yung kasakitan na ginawa sa'yo o nagawa sa'yo ng isang tao, 2024 na, sasaktan ka pa niya. Nasasaktan ka pa. Bagong taon na, sugatan ka pa rin. Bagong taon na malungkot ka pa rin. Alam niyo po, tanggapin mo na yung reality na kahit hindi mo ina-expect na sasaktan ka ng isang tao, kung nagawa niya yon, kailangan mong tanggapin na kailangan mong kalimutan yon. Kasi hanggat hindi ka nagdi-decide na kalimutan yon, bagong taon na, sugatan ka pa rin. Bagong taon na, nasasaktan ka pa rin. Bagong taon na, malungkot ka pa rin. Ano ibig sabihin nito? Kung may nanakit sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. Kung may nanloko sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. At kung may nang iwan sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. Kasi nga ito ang totoo. Wala naman sa lalim ng pananakit kung makakalimutan mo ba ito o hindi. Nasa pagpili mo yan eh. Kahit gaano ka pa kalalim na nasaktan ng isang tao, kung pipiliin mo na kalimutan ito, yung pace na yon ng journey mo,
makakalimutan mo. Ito po ang totoo. Wala naman sa lalim ng panloloko sa'yo kung makakalimutan mo ba ito o hindi. Nasa pagpili mo. At ito po ang totoo. Wala naman sa lalim ng pang-iiwan sa'yo kung makakalimutan mo ba ito o hindi. Nasa pagpili mo. Kahit gaano kalalim pa yung ginawang pananakit sa'yo, yung ginawang panloloko sa'yo, yung ginawang pang-iiwan sa'yo, if you decide, if you learn to let go, yung pace na yon ng journey mo, makakawala ka doon. At ikalawa, lahat ng ayaw mong bitawang sitwasyon na nasaktan ka, patuloy kang sasaktan sa 2024. Alam niyo po, lahat ng ayaw mong bitawang sitwasyon na nasaktan ka, patuloy ka lang na masasaktan. Bagong taon na, naaalala mo pa yung sitwasyon na yon. Alam niyo po, kung nasaktan ka sa isang relasyon at ayaw mong bitawan yung sakit na yon, o yung relasyon na yon, tapos na relasyon nyo, nasasaktan ka pa. Kung nasaktan ka sa isang pagsasama, ayaw mong bitawan yung sakit ng karanasan sa pagsasama na yon, tapos na yung pagsasama nyo, nasasaktan ka pa. Kung nasaktan ka sa isang pag-ibig at ayaw mong bitawan yung sakit dun sa pag-ibig na yon, tapos na yung pag-ibig nyo, nasasaktan ka pa. Sometimes, ang kailangan mo lang naman tanggapin, may mga pangyayari, may mga sitwasyon sa buhay ng tao na hanggang doon lang talaga at hindi na kailangan magkaroon pa ng extension. Sometimes, yun lang talaga yung pinayagan ng Diyos na bahagi o maging bahagi ng buhay mo para sa isang tao at para sa isang sitwasyon. Alam niyo po, kung ang relasyon na meron ka, tandaan nyo ha, kung ang relasyon na meron ka ay puro sakit ang dala sa'yo, hayaan mo nang matapos para naman makapagsimula ka sa isang relasyon na iingatan ka at mamahalin ka. Huwag mong payagan na 2024 na, masasaktan ka pa uli. No. Kung puro sakit lang ang dala sa'yo, hayaan mo nang matapos para makapagsimula ka sa isang relasyon na kaya kang mahalin, kaya kang ingatan, at kaya kang irespeto. Kung ang pagsasama na merong pawang sakit ang dala sa'yo, hayaan mo na lang na matapos para makapagsimula ka sa isang pagsasama na kaya kang ingatan, kaya kang mahalin, at kaya kang irespeto. Kung ang pag-ibig na dala sa'yo, kahit na ilang taon pa kayo, puro sakit lang ang dala sa'yo, hayaan mo nang matapos yung pag-ibig na yon para makapagsimula ka sa isang pag-ibig na kaya kang mahalin ng totoo, kaya kang irespeto ng totoo, at kaya kang ingatan ng totoo. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, anumang lumang kwento o masakit na kwento sa isang relasyon na ayaw mong bitawan, magsisilbing baggage ito sa puso mo. Lahat ng mga masasakit na nagawa sa iyo ng isang tao sa iyong relasyon, sa iyong pag-ibig, o sa isang pagsasama na ayaw mong bitawan, lahat yun magsisilbing baggage sa puso mo. Lahat yun magsisilbi na bigat sa puso mo. Lahat yun magsisilbi na hadlang para makasunod ka sa Panginoon. Alam niyo po, anumang lumang kwento o masakit na kwento sa buhay mo na ayaw mong bitawan, hindi magbibigay ng katahimikan sa iyo at sa journey mo. And another thing, na hindi lang, na madalas na nagiging hadlang at bigat sa puso ng isang tao na hindi niya makalimutan, hindi lang yung mga failures, hindi lang yung mga situation, sometimes, even yung mga tao. Sino po aminado? There are some point ng buhay mo, hindi mo makalimutan yung galit sa isang tao. Totoo po ba yan?
There are some point ng buhay natin, hindi mo makalimutan yung sakit na ginawa sa'yo. There are some point ng buhay natin, hindi mo makalimutan yung ginawang panluloko sa'yo ng isang tao. Alam niyo po, again, may mga tao, matagal na dapat na kinalimutan, pero hindi mo makalimutan sa sobrang sakit ng ginawa sa'yo. Totoo mo ba yan? May mga tao na matagal na natin dapat kinalimutan, pero hindi natin makalimutan dahil sa sobrang sakit ng ginawa sa atin. May mga tao, matagal mo na dapat kinalimutan, pero sa sobrang tindi ng ginawa sa'yo, hindi mo makalimutan eh. At may mga tao na matagal mo na dapat kinalimutan, pero hindi mo makalimutan sa sobrang pangit ng ginawa sa'yo. But sino po naniniwala, the more na ayaw mong bitawan, yung sobrang sakit na ginawa sa'yo, the more na lumalalim lang yung sakit. Totoo po ba yan? The more na ayaw mong bitawan yon, palalim lang ng palalim yung sakit na dinadala nito sa'yo. The more na ayaw mong bitawan, yung tindi na ginawa sa'yo, mas lumalalim lang yung impact nito negatively sa'yo. The more na ayaw mong bitawan yung pangit na ginawa sa'yo, mas lumalalim lang yung epekto nito sa'yo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, para sa inner peace mo, may mga tao kailangan mo ng dumistansya. Totoo po ba yan? Alam niyo po, sa ikatatahimik ng isip mo, may mga tao kailangan mo na talagang layuan. At sino po naniniwala sa ikatatahimik ng puso mo, may mga tao kailangan mong layuan. At sa ikatatahimik ng buhay mo, may mga tao kailangan mo na talagang layuan. Kasi nga ito ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga dumating lang sa buhay mo para guluhin ang isip mo. Totoo po ba yan? May mga tao sa buhay natin, dumating lang para guluhin ang buhay natin. Yung isip natin. May mga tao sa buhay natin, dumating lang para guluhin ang puso natin. Sugatan ang puso natin. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, ito yung reality sa journey natin. Hindi lahat ng tao dapat mag-stay sa buhay mo. May mga tao na kailangan dumistansya ka na. Mga taong ginugulo lang ang isip mo, ginugulo lang ang puso mo, ginugulo lang ang buhay mo. Mga taong walang ginawa kung hindi sugatan ang journey mo. Mga taong walang ginawa kung hindi sugatan ang puso mo. At again, iyon yung reality sa buhay natin. Sometimes, mahirap, pero kailangan mong dumistansya sa mga taong ang intention lang, guluhin ang puso mo, guluhin ang isip mo, guluhin ang buhay mo. And once na nakita mo kung sino-sino sila sa buhay mo, huwag ka nang magdalawang isip na dumistansya sa kanila. Para sa ikatatahimik ng iyong isipan, ng iyong kalooban, ng buhay mo. Ikalawa, para sa inner healing mo, may mga tao kailangan mo ng kalimutan. Sometimes, parang ang dating sa iba, parang hindi naman makatao yung tinuturo ni pastor. Pero ito po ang reality. Para sa ikagagaling mo, may mga tao kailangan mo ng kalimutan. Para sa ikagagaling ng inner part mo, may mga tao kailangan mo na talagang kalimutan. Sa ikagagaling ng kalooban mo, sa ikagagaling ng puso mo, sa ikagagaling ng journey mo, may mga tao kailangan mo ng kalimutan. Ang tanong, sino-sino sila? Sila yung mga taong simula't simula, hindi ka natutunang pahalagahan. Sila yung mga taong simula't simula pa, hindi ka na natutunang mahalin. At sila yung mga taong simula't simula pa, hindi na pinaramdam sa'yo na kailangan ka. Ang tanong, bakit kailangan mo silang kalimutan? Para sa pagdating ng taong pahalagahan ka ng totoo. Para magkaroon ng space sa isang tao na handa kang mahalin ng totoo. Para magkaroon ng space para doon sa isang tao na handa kang irespeto ng totoo. Para magkaroon ng space para sa isang tao na handang gugulin ang buhay sa piling mo. Yung mga taong hindi naman willing talaga na samahan ka for eternal o for eternity,
lalo na sa Panginoon, piliin mo yung sasamahan ka para sa Panginoon. Piliin mo yung mamahalin ka ng totoo. Piliin mo yung irerespeto ka ng totoo. Piliin mo yung mas ilalapit ka sa Diyos. So, again, may mga tao, minsan, para sa ikagagaling mo, para sa inner healing mo, kailangan mo ng kalimutan. Now, ang tanong, paano ba natin masisimula ng 2024 nang wala tayong mga baggage? Paano natin masisimulan ang 2024 na alam mo, mapapasok mo yung mga pangarap na gusto ng Diyos na mapasok mo para sa taon na ito? Alam niyo po, unang-una, you have to understand that life is too short to let your failures rob the joy of your 2024. Alam niyo po, napakaiksi lang talaga ng buhay. Parang kailan lang, nagse-celebrate tayo ng last service natin ng 2022 eh. Ngayon, last service na ng 2023. Ang bilis ng takbo ng buhay. Alam niyo po, napakaigsi ng journey natin para payagan mo yung mga failures mo na nakawin pa, yung kasiyahan na nag-iintay sa iyo sa 2024. Sino po naniniwala may mga nag-iintay na kasiyahan sa iyo sa 2024? Sa relationship mo, may mga naging struggle man sa nakaraang kang relationship, pero sino naniniwala mas magiging masaya ang relationship mo ngayon? Mas magiging masaya yung marriage mo ngayon? Mas magiging masaya yung pagsasama nyo ng taong ibinigay ng Diyos sa iyo? Alam niyo po, again, napakaigsi lang ng buhay para payagan mo pa yung mga nakaraang failures mo para dun sa magagandang nag-iintay sa iyo sa 2024. Sino po naniniwala, hindi lang masasaya yung nag-iintay sa iyo sa 2024 kung hindi magagandang kwento rin yung nag-iintay sa iyo sa 2024. Magagandang kwento kasama ang mahal mo sa buhay. Magagandang kwento kasama yung handa kang mahalin ng totoo, irespeto ka ng totoo, magagandang kwento para sa iyong kabuhayan, magagandang kwento para sa iyong karir at sa iyong mga pangarap. Alam niyo po, again, ang igsi ng buhay para payagan mo pa yung mga nakaraang failures mo. Dapat sa pag-alis ng 2023, kasama mo na rin iwan doon. Isama mo na doon sa aalis na taon ng buhay mo yung mga nakaraang kwento ng failures ng buhay mo. Kwento man ito sa relationship mo, kwento man ito sa kabuhayan mo, kwento man ito sa iyong pangarap o sa iyong karir, sa iyong paglilingkod. Ang importante, naniniwala ka, kaya mo siya iiwan kasi merong nag-iintay sa iyong mas maganda. Merong mas nag-iintay sa iyong mas masaya na kwento ng journey, merong mas malalaking tagumpay na nag-iintay sa iyo sa 2024. What's the point? 2024 could be a year of joy or a year of regrets from the past. Dalawang bagay pwedeng maging treatment mo sa darating na 2024. Bagamat ang 2024 nag-o-offer ng napakaraming ikasisiya mo, pero nasa sayo pa rin yon kung tatanggapin mo yung ino-offer ng darating na bagong panahon mula sa Diyos. Bagamat ang 2024 ay nag-o-offer ng napakaraming ikasasaya mo, nasa sayo pa rin kung bibigyan mo siya ng chance na maranasan mo. Nasa sayo pa rin kung paniniwalaan mo na ang 2024 mula sa Diyos ay napakaraming ino-offer na bagong magagandang kwento sa journey mo. Kasi nga, kung balak mo pang dalhin sa 2024 yung mga regrets mo dahil doon sa mga nag-fail na sa areas ng iba't ibang areas ng journey mo, malabo mo matanggap ang sayang dadalhin ng panibagong taon sa buhay mo.
Kung balak mo pang dalhin sa 2024 yung mga regrets mo sa mga nag-failed mong relationship, sa mga nag-failed mo na kabuhayan, sa mga nag-failed mo na career, hindi mo mabibigyan ng chance ang ino-offer na magandang pagkakataon ng panibagong taon sa Diyos. Alam niyo po, again, masasayang mo lang yung panibagong taon na to kung pipilitin mo pang dalhin yung mga regrets sa mga nag-failed na iba't ibang areas ng buhay mo. Ikalawa, 2024 could be a year of joy or a year of prison from the past. Sino po naniniwala? Bagamat may papasok na bagong taon, pero pwedeng nasa sa bagong taon ka na, 2024 na, pero pwedeng nakakulong ka pa rin sa nag-failed mong relationship. Totoo po ba yan? Pwedeng maya-maya lang, 2024 na, pero pwedeng nakakulong ka pa rin doon sa nag-failed na kwento ng kabuhayan mo. Pwedeng 2024 na, pero nakakulong ka pa rin doon sa nag-failed na karir mo. Pwedeng 2024 na, pero nakakulong ka pa rin doon sa nag-failed na paglilingkod mo. Alam niyo po, again, it could be a year of joy or a year of prison from the past. Ano ibig sabihin nito? Ang failure sa isang relasyon ay isang masakit na karanasan, pero hindi kulungan. Ang failure sa isang kabuhayan, sa isang business, sa isang career, ay isang masakit na karanasan, pero hindi kulungan. Hayaan mo lang na nag-fail ka, nabigo ka, pero huwag kang papayag na 2024 na, nandoon ka pa rin sa failure mo. Hayaan mo lang na may nag-failed o nag-failed ka, nabigo ka, pero huwag kang papayag na 2024 na affected ka pa rin ng mga failures mo. At hayaan mo lang na nag-fail ka, nabigo ka, pero huwag kang papayag na 2024 na bagsak ka pa rin dahil doon sa mga nakaraang kwento ng failures sa journey mo. Hayaan mo lang. Dahil yun yung reality ng buhay. May mga areas ng buhay, hindi lahat nagtatagumpay. Pero huwag kang papayag na mag-i-stay ka doon sa kwento ng mga nag-failed sa journey mo. Huwag kang papayag na patuloy kang maaapektuhan ng mga nag-failed na area sa buhay mo. At huwag kang papayag na hanggang sa papasok na panibagong taon sa journey mo, bagsak ka pa rin dahil doon sa mga nakaraang kwento ng failure sa journey mo. Another thing, understand that life is too short to let your mistakes rob the joy of growing up. Sino po aminado nagkamali noong 2023? May mga nagawa kang mali sa relationship mo. Sino po aminado? May mga nagawang mali sa relationship niya. Yung nag-stay ka ng matagal sa maling tao. And at the same time, pinakawalan mo yung tamang tao. Totoo po ba? Dalawang bagay lang naman yung pwede natin gawin sa ating relationship eh. Yung nag-stay ka sa mali at yung sinayang mo yung tama. Alam niyo po, again, maraming mga pagkakataon ng ating buhay, nakakalimutan natin na hinayaan lang din ng Diyos yung mga pagkakamali natin for us to be able to grow up. Para mas lumalim pa pala tayo. Alam niyo po, sino naniniwala? Pwedeng magkamali, pero hindi pwedeng lagi ka na lang mali. Totoo po ba yan? Pwede kang magkamali sa isang relasyon, pero hindi pwedeng lagi na lang mali ang relasyon mo. Pwede kang magkamali sa isang kabuhayan, sa isang negosyo, pero hindi pwedeng lagi ka na lang mali sa iyong kabuhayan o sa iyong negosyo. Pwede kang magkamali sa iyong karir, pero hindi naman pwedeng lagi ka na lang mali sa iyong karir. Yung malilibot mo na ang lahat ng kumpanya, pero hindi ka nag-grow as a person. Alam niyo po, pwede rin naman tayong magkamali sa ating pagsaserve. Pero hindi naman pwedeng lagi na lang tayong mali sa pagsaserve natin. Kinakailangan makita natin na, again,
Pwede tayong magkamali, pero hindi pwede lagi na lang na nagkakamali. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, pag hindi ka natuto sa mga pagkakamali mo sa 2023, uulitin mo lang sa 2024 yung pagkakamali mo. Kung nagkamali ka sa iyong asawa, mga maling pananalita, maling patungo, alam niyo po, pag hindi ka natuto doon, 2024 na, pagsasalitaan mo pa rin ng pangit ang asawa mo. Pakikitunguhan mo pa rin ng pangit ang asawa mo. Pag hindi ka natuto sa iyong kabuhayan sa 2020, mula doon sa 2023 na mga pagkakamali mo, 2024 na uulit lang ang kwento ng kabuhayan mo. Pag hindi ka natuto sa mga pagkakamali mo sa iyong karir ng 2023 na, 2024 na, mali pa rin ang gagawin mo sa iyong karir at maging sa pagsaserve mo. Hanggat hindi ka natututo doon sa mga pagkakamali mo, uulitin at uulitin mo lang yung mga kwento na yon. Again, okay lang na nagkakamali, pero hindi dapat paulit-ulit. Ikalawa, pag hindi ka natuto sa mga pagkakamali mo sa 2023, dadagdagan mo lang sa 2024 ang mga pagkakamali mo. Hindi mo lang siya uulitin. Pag hindi ka natuto, dadagdagan mo pa yung mga pagkakamali mo sa 2024. Alam niyo po, pag hindi ka natuto sa mga pagkakamali mo sa iyong relasyon noong 2023, dadagdagan mo lang yung mga pagkakamali mo sa relasyon mo sa darating na panibagong taon. Maging sa iyong karir, sa iyong pagsiserve, sa lahat ng areas ng buhay mo. Ang problema, tandaan niyo po, ang problema, the more na dinadagdagan mo ang mga pagkakamali mo at hindi ka natututo, the more it becomes your habit. Nagiging habit mo na. The more na dinadagdagan mo yung mga pagkakamali mo at hindi ka natuto, the more it becomes your lifestyle. And worse, it becomes a normal thing to you. Hindi mo lang siya nagiging habit na, hindi mo lang siya nagiging lifestyle na, hindi lang siya nagiging normal na sa paningin mo yung mga pagkakamali. Until one day, hindi mo na alam i-distinguish kung ano ang tama sa mali. Pag hindi ka natuto, isang araw, hindi mo na alam kung ano pa ba yung mali doon sa tama. Until one day, hindi mo na alam kung paano i-distinguish yung dapat at hindi dapat sa journey mo. And finally, understand that life is too short to let your pain rob the joy of new beginning. Sino po naniniwala? May bago, again, at may masasayang nag-iintay ang Diyos para sa iyo sa 2024. Naniniwala po kayo doon? Na hindi nagkataon na naririto ka, nasa huling araw ka ng pag-worship para sa Panginoon, hindi nagkataon na naririnig mo to dahil alam ng Diyos na kailangan mong marinig na may nag-iintay na maganda para sa iyo sa 2024 mo. Alam ng Diyos na kailangan mong marinig na merong mas magandang nag-iintay sa 2024 mo para sa pamilya mo. At alam ng Diyos na kailangan mong marinig na may magandang nag-iintay sa mga pangarap mo sa 2024. At alam ng Diyos, kailangan mong marinig na merong magandang nag-iintay sa 2024 mo para sa iyong pagsiserve. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, kung handa ka ng bitawan mga naging kasakitan mo noong 2023, handa ang Diyos na palitan ito ng kagalakan. Sino po rito? Handa nang iwan yon. Yung mga naging sakit sa puso mo, sa kalooban mo, mula sa iyong relasyon, sino po rito handa nang iwan yon? Iiwan mo na yon. Sino rito handa nang iwan yung mga naging kasakitan mo sa iyong kabuhayan? Yung sobrang nasaktan ka dahil doon sa napuno ka ng pangungutang, napuno ka ng mga masasakit na salita mula sa ibang tao, sino rito handa nang iwan yon? At sino rito handa nang iwan maging yung mga naging kasakitan mo sa iyong karir? Yung inaasahan mong mapopromote ka, hindi nangyari. Yung inaasahan mo, yung mas magandang trabaho, hindi nangyari. Sino rito kaya nang iwan yon? Handa nang iwan yon? At maging yung mga
pangit na kwento, masasakit na kwento sa iyong paglilingkod. Alam niyo po, tandaan niyo po, hanggat hindi mo kayang iwan yung mga masasakit na kwento na yan sa journey mo, hindi mo mabubuksan ang pagkakataon. Hindi mo matatanggap yung ino-offer ng Diyos na bagong kwento sa journey mo. Ikalawa, kung handa ka ng bitawan mga naging kasakitan mo noong 2023, handa na ang Diyos na palitan ito ng katagumpayan. Sino po rito? Alam niya, handang-handa na ang Diyos para palitan ng katagumpayan yung mga naging failures niya sa kanyang journey. Sino po rito? Alam niya, naghahanda na ang Diyos para palitan ng magandang kwento yung kanyang relasyon. At sino rito? Alam niya, handa na ang Diyos para palitan ng magandang kwento yung kanyang kabuhayan sa 2024. At sino po rito, handang-handa na, alam niya, handang-handa na ang Diyos para palitan ng magandang kwento yung kanyang karir. At sino po rito, alam niya, handang-handa na ang Diyos para palitan ng magandang kwento ng katagumpayan ng kanyang paglilingkod. Again, pwedeng ang daming mga masasakit na nangyari doon sa nakaraang taon ng journey mo o itong 2023, but it doesn't mean na doon na magtatapos ang kwento ng journey mo. Kasi nga, itong araw na to ay paalala sa atin ng Panginoon na kung nagtatapos ang taon sa buhay natin, nagtatapos din naman yung mga masasakit at mga pangit na pangyayari sa buhay natin. At kung nagsisimula ang panibagong taon sa ating buhay, nagsisimula din naman ang bagong kwento ng tagumpay sa journey ng isang tao. Sino po naniniwala? Kung hindi man nangyari noong 2023 na nabuo ang pamilya mo, pwede ngayong 2024, bubuin ng Diyos ang pamilya mo. At sino po naniniwala? Kung hindi man nangyari noong 2023 na naging maayos ang relasyon mo, itong papasok na 2024, magkakaroon ka at mararanasan mo ang isang ideal na relasyon. At kung hindi man nangyari noong 2023, yung pinangarap mo, nalilipat ka ng maayos na tahanan, maayos na bahay, pwede ngayon 2024, mangyayari yon. At sino po naniniwala? Kung hindi man nangyari noong 2023, yung pangarap mo na sasakay ka sa bago mong sasakyan, this 2024, sasakay ka sa bago mong sasakyan. At kung hindi man nangyari noong 2023, yung pangarap mo na paglago ng iyong gawain, ngayon 2024, papayagan ng Diyos ang kakaibang paglago sa paglilingkod mo. Church, again, kung nagtatapos ang taon sa ating journey, kasamang nagtatapos din yung mga pangit na kwento sa ating journey. Kung nagsisimula ang panibagong taon, magsisimula din ang bagong kwento ng tagumpay mula sa Diyos.